araw nga na pala ito mga kasari, ako po ay magdidikit ng wallpaper dito sa aming dingding sa may division po namin. Ubukbok na nga kasi yung dingding namin na yan mga kasari at marami nang nahuhulog pag kami natutulog. At maya't maya nga yung aking paglilinis at pagpapagpag mga kasari at talagang ako'y naiinis at nasusora na sa paulit-ulit kong ginagawa. Kaya nga ang sabi ko kay Habi, bilan niya ako ng wallpaper dahil yung mga bukbok is nanggagaling dyan sa dingding namin na yan. Nahapon na naman is bumili agad si Habi at ngayong umaga ko na lang talaga siya ididikit. Una mga kasari, ang akala ko napakadali lang magdikit ng wallpaper. Diyos ko po, inabot po ako ng siyam-siyam bago ko po talaga maiayos ang paglagay. Napakahirap po palang magdikit ng ganito mga kasari dahil kailangan pala pantay-pantay at dapat wala siyang mga lobo-lobo. Ay anong lobo-lobong pinagsasabi mo kasari? Yung bang may hangin na pumapasok doon sa wallpaper na kailangan mo siyang punasan, kailangan mong pantayan para maganda tignan. O diba pinaliwanag talaga ng paisa-isa. Mabot nga ako mga kasari ng ilang taon dyan sa kabila. Bago ko talaga na perfect at naayos yung pagkadikit dyan. Dito naman sa kabila mga kasari talagang natagalan din ako para tanggalin yung sticker. Habang patagal ng patagal yung pagdidikit ko dyan mga kasari ng wallpaper, painis naman po ng painis si kasari. Papadiyos ko Lord na lang talaga ako sa sobrang bagal ng paggawa ko kasi mga kasari. First time kong magdikit ng wallpaper dito sa dingding namin. Kung hindi lang talaga mga kasari binubukbok yung dingding namin na yan, hindi ko talaga pagtsatsagaan na magdikit ng wallpaper. Nakailang ulit din ako mga kasari na tanggal dikit dyan sa wallpaper ko na yan para lang maging maayos ang paglagay ko at panay punas din ako mga kasari nang sa ganun naman is mawala yung parang hangin na nasa loob ng wallpaper. At sa ilang minuto ko dyan mga kasari, ayan dahan-dahan ko lang nakukuha yung technique kung paano gawin yung pagdikit ng wallpaper. Buti na lang talaga mga kasari hindi mainit dahil medyo umaambon-ambon po talaga sa mga oras na yan at malamig yung hangin. Kahit na naiinis ako sa pagdidikit ng wallpaper mga kasari, tuloy pa rin tayo dahil kailangan nating tapusin yan nang sa ganun mamayang gabi maganda na yung ating tulog at wala nang bukbok na nahuhulog galing dyan sa dingding namin. So ayan mga kasari, kung nakikita nyo medyo nakukuha ko na yung paano gawin yung pagdidikit ng wallpaper. So ayan, kung nakita nyo talagang pantay na at syempre pinupunasan ko nang sa ganun naman is magiging maganda yung kalagay ko ng wallpaper. Bala ko sana mga kasari na lahat ng dingding namin lagyan ko ng wallpaper kasi nagagandahan talaga ako sa resulta sa paglagay ko ng wallpaper dyan sa dingding namin. Kasi mga kasari, yung dingding namin is pininturahan lang po namin yan ng first coating na pintura tapos hindi na namin sinundan pa uli na pinturahan. Maraming mga siwang-siwang yung dingding namin kaya pag kami nag-aircon hindi talaga malamig kasi yung ibang hangin lumalabas doon sa siwang ng aming dingding. Kaya ang sabi ko kay Habi, pag magkapera tayo is bibili tayo ng paisa-isa nang sa ganun naman is madagyan natin ng wallpaper lahat ng dingding dito sa loob ng kwarto namin. And after 26 years nga mga kasari is talagang ayan, malapit na talaga ako matapos maglagay ng wallpaper. Ayan, napakahirap talaga mga kasari magdikit ng wallpaper at talagang kailangan tanggal dikit para lang talaga ma-perfect. So ayan na nga mga kasari, tapos na ako at talagang nagustuhan ko yung wallpaper na nilagay ko dyan sa dingding namin dahil lang talaga siya dyan sa pinturang puti dyan sa kwarto namin. At ayan, pinupunas-punasan ko na mga kasari nang sa gano'n naman is magiging pantay. Pagkatapos ko naman mga kasari maglagay ng wallpaper, ayan, napalinis na lang tuloy ako na dapat is maglalagay lang ako ng wallpaper. Ayan, nauutal na tuloy ako sa sobrang haba ng voice over ko na to dito sa video ko na ito. Nilinis ko na rin mga kasari yung aming aircon dahil napansin ko na rin talagang maalikabok. Yung dapat na magdidikit lang ako ng wallpaper na uwi talaga sa paglilinis ng aming kwarto. Fast forward na nga mga kasari, ganito na yung itsura ng kwarto namin. Ayan, napakalinis na at napakaganda at nagustuhan ko talaga yung resulta ng paglagay ko ng wallpaper. Habang busy ako sa loob mga kasari, ang akala ko'y ambon-ambon lang, iyo pala bagyo na. Kupuro di dumating na po si Bagyong Christine dito sa Zamboanga. At ayan, napakalakas ng hangin at napakalakas ng ulan. Mag-ingat po tayo mga kasari dahil dalawang bagyo pa po ang merong papasok dito sa atin. Ako siya mga kasari, yan na lang po muna sa araw na ito at ako'y medyo pagod na. Bye-bye!